the many ways Christ revealed himself. And they come unto him, bringing one sick of the palsy, which was born of 4. And when they could not come nigh unto him for the press, they uncovered the roof where he was. And when they had broken it up, they let down the bed wherein the sick of the palsy lay. When Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. But there were certain of the scribes sitting there and reasoning in their hearts, Why doth this man thus speak blasphemies? Who can forgive sins? But God only. The many ways Christ revealed himself. Ating pong Panginoon ay mayroong task upang ipakilala niya ang Ama sa lupa at ipakilala niya ang sarili niya. It's all about Him. It's not about us. Ang church na ito is about Jesus Christ. That is our task. That is our what we hope to do until our last day on earth na ipahayag natin faithfully ang ating Panginoong Jesucristo. While many of the pulpits today are presenting their own selves as the likable guy, na people person, at magandang magpalakad ng church, magandang tumakbo ang gawain. It's not about how we run this church. It's about Christ running this church. Dapat ganun ang ating puso. Now, Christ, the Lord Jesus Christ, when He was on earth, ang unang verse dito nakalagay, He entered into Capernaum. And so, makikita natin that number 1, Christ was the roaming preacher. Siya ay umiikot-ikot, hindi siya steady sa isang lugar. Christ was roaming. He went everywhere. Pupunta ng Jerusalem, babalik sa Galilee, pupunta ng Samaria, babalik sa Galilee, pupuntang Capernaum. Paroot parito siya. He went everywhere. But everywhere he went, he creates a noise. Nagkakaroon ng ingay. Nagkakaroon ng alerto sa mga tao. O, andyan si Jesus. Nandyan pala si Jesus. Ay, pupunta kami dyan. Naandyan pala siya. Sa inyong lugar. Sa inyong bayan. Narinig namin. So when he went to Capernaum, people became noisy. They transferred the message to everybody through the word of mouth. Kasi noon, hindi pa uso Facebook, wala pa internet, hindi pa rin effective ang dyaryo. No? Ngayon, ang mga dyaryo, alam nyo ba, merong mga panahon during the time na hindi pa uso yung internet, na ilalabas nila ng alas 4 alas 3 ng umaga. Sinasakayan sa mga eroplano, sa mga bus. Alas 3 ng umaga. Alauna, pumapasok pa yung ibang balitang sariwa. Tapos, alas 2, pag inumpisan, i-print yan, tatakbo yan sa 100,000 per copies per hour. Tapos, isasakayan, nakatupi na. Ganun po, katindi ang balita. No? Dapat ikaw ang mauna. So, nung unang panahon ng Panginoong Jesucristo, it was by word of mouth. Puro ano lang, andyan si Jesus, andyan si Jesus, andyan si Jesus, pasa-pasa. Hanggang sa makarating doon sa mga tao na interesado na malaman nasaan ba si Jesus. Kaya mas kakaunti noon ang fake news. Kasi ngayon madali na. 'Di ba? Ang mga fake news madali na ngayon.
At iba-iba yung political leanings natin, pero pare-parehong nagpe-fake news. Dahil easy to point out. Kanino ba galing ang balitang yan? Kay Aling Pele, yung anak ni Kanor, siya nagsabi sa akin, naku, huwag kang magpapamaniwala doon. Yan. Di, ex ka na. Di ba? Yung lolo ko, yung lolo ko sabi niya ano raw siya, binabaril ng hapon. Sabi nung tiyahin ko, maniwala ka dyan sa lolo mo. So fake news na siya. Hindi na siya katiwa-tiwalang pakinggan. Parang kwento kutsero na lang siya. Okay. Pero, yung location ng Panginoon, ay kahit saan siya pumunta, malalaman mo kasi yung tao talagang bumubuhos. Pag nalaman kung nasaan siya, ay ang mga tao, di magkamayaw, pupuntahan siya. That is the human nature and human tendency. And sa atin naman, ano ba ang impact nitong Christ was the roaming preacher? How should it strike you as a follower of Christ? It should strike you that you should also roam and preach. Dapat ganyan din ang ating pamamaraan sa panahon ngayon, lalo na alam natin that the time is short. Anong ibig sabihin yan? Kahit ng mga Baptist, no? Ano ba ang gusto natin? Di ba ang paborito natin ngayon ay me time? Me time. Yan. Huwag niyo muna akong pakialaman mga 2 oras. Dito lang ako sa sulok ko sa bahay na to. Walang papasok sa aking space. Me time ko to. Ngayon, yung iba naman, ang me time nila sa Burger King or sa some social, no? Sa Coffee Bean. Yan, doon ang me time nyo, yung mayayaman. No? Yung mga burgis. No? Anong ginagawa mo rito? Me time ko Nire-reward ko yung sarili ko Kasi kumita ako ng malaki-laki Yan. So we are concerned about our comfort zone. Ayaw nating magagambala. Pero ang Panginoon never had me time. He had only time of prayer between Him and God. Pagkatapos nun, go. Siyempre, tumutulog din ang Panginoon. Pero most of the time, umiikot siya. So, ang tanong natin sa ating sarili, umiikot ba tayo? Ngayon, hindi ka man makaikot, meron ka ng means para umikot dito Binabati mo man lang ba yung mga kapatid mo? Sister Leonor, nasa Romblon. Si Robert, pumaroon at pumarito na, galing ng Negros. Kinamusta niyo lang ba? Yung mga malalayo sa ate, sila Pau, sila RR, sila Micah. Kinukumusta ba natin? Or, layo na yan Bayam na sila. Ang concern ko yung andito. Diba? Sila ay may obligasyon, kumustahin tayo. Pero tayo, may obligasyon din, kumustahin sila. Pwede tayong mag-roam. Kaya nga ang cellphone may roaming. Layo na pero pinasok ko na rin yun kasi roam Di ba? So, gamitin natin ang kakayanan natin na ngayon mahirap mag-roam sa mahal ng gas. Mahirap mag-visitation ngayon, Pero kung may means ka,
Sabi nga ni Brother Romel, kahit 1,000 gas pa yan, the Lord will provide. Gamitin mo yan pang visitation. Gamitin mo yan pang soul winning. Gamitin mo yan pang roaming. Hanggat mayroon kang hininga, mayroon kang kakayanan, hanggat nakakalakad ka, darating ang panahon, iika-ika ka na. Magkaklase na kami ni Luz sa PT. Diyan sa SM, you restore. No? So, dadating ang panahon, dahan-dahan ka na maglakad at kuba ka na. At saka mo sasabihin, gusto kong maglingkod sa Panginoon. Hindi na pwede. Doon ka lang sa bahay. Pero hanggat ngayon na ikaw binibigyan ng lakas, roam! Gumala ka man lang doon sa kapitbahay mo. Yun ang magandang pangangapit bahay. May dala kang leche plan. Kapitbahay, neighbor. Nagluto ako ng leche plan eh. Lahat ng andito, kinamusta namin. Gusto namin kumuha sila ng mga damit ni Brother James na dinala rito. Yung iba kumuha na, makyat. So, kung ano man ang makaya nating i-offer, dagdagan natin yung ating mga niluluto, tapos bigay natin. No? Tapos samahan mo na ng trucks na may QR code. Praise God, merong nagbibigay sa atin ng yung QR code. Mamaya, may yung mga trucks dyan, ilabas nyo lahat, at saka glue. Lalagyan natin ng QR code lahat ng trucks natin, kahit anong makita natin. So that is part of our duty to roam because Christ is a roaming preacher. Gagayahin natin siya. Hindi siya steady lang sa Galilee. Hindi siya steady lang doon sa Jerusalem. Umiikot siya. I must go through the houses of Israel so that I can preach about the Father and preach about salvation. So yan po, sana ay mapasok sa ating isip. Ting tayo ay napapahinga. Ting tayo ay napapahaba yung panonood natin ng mga gusto nating panoorin. No? Redeem the time. When you have a business, you should mean business. Ang balita ko, merong nagbukas ng business dito sa atin. Kaya hindi sila mapakali. Kailangan tumatakbo agad yung business na yan, kumikita agad yan. Dahil yung investment ko ay madaling maubos. Pag pinabayaan ko yung business na yan, ubos na yung kapital, wala pang kita yung business. So, talagang you should mean business. Pero sabi ng Panginoon, at 12 years old, sabi niya, know ye not, I must be about my Father's business. So, 12 years old pa lang, roaming na siya eh. Tapos nung hinahanap siya ng magulang niya, sabi niya, ba't niyo ako hinahanap? Busy ako in my Father's business. Kung ang Father mo ay ang Heavenly Father, you should be about your Father's business. And not only minding your own business. Diba? Puro tayo, mind your own business, kamot. Hindi ko natutuloy. Kamot-kamot lang tayo. Pero meron tayong higher business, the Father's business. So that is the Lord Jesus Christ. He is the roaming preacher. Number 2, He is the crowd gatherer. Christ is the crowd gatherer. Ang sabi nung text natin, straightway many were gathered together. Nung nalaman ng mga tao asan siya, kung saan man siya nandun, doon nag-gather. Doon pumupunta, pinuntahan siya ng mga tao. The gathering was massive, standing room only. No vacant space.
and it is up to the door. Wala na, hindi na makapasok. No? Talagang punong-puno. Kailan kaya tayo mapupuno dito na hindi na makapasok sa pintuan na yun? Yung ba, vision ba natin yun? Diba? Babasagin natin to, tapos extend natin hanggang doon. In-inspection na tayo ng City Hall eh. Ewan ko lang, no? Kung effective na yan as occupancy permit. Pagka occupancy permit na yan, pwede na tayong, pag marami, hindi muna natin gagawin eh. Kakalug-kalug tayo ngayon eh. Pero when the time comes, no? We should have more space, pati dito. Pati pa ganun. No. At hanggang hindi na makapasok. Pag hindi na makapasok sa pinto, bibili tayong bagong property mas malaki. O hindi kaya, bibili natin to. Tinatanong ako ng Amerikano magkano ba yan? Hindi ako nagsasabi. Baka sabihin, sa pera-pera lang ako, kaya ako siya iniimbita. No? Pero, they have, barya lang sa kanila yan. What is 1 million? How many dollars? Barya lang yan. No? Pagka merong favor galing sa Panginoon, manggagaling yan. Does not come from the north, from the south, but from the Lord. It is He that gives us power to get wealth. So, Christ is the crowd gatherer, and ang tendency ng isang church who preach the truth and binibless ng Panginoon is to gather crowds because they want to hear Jesus. They want to know more about Jesus. They are blessed by knowing more of Christ. Nakakatuwa, nangyari kay Brother Jess. Nakikinig siya ng preaching. Nakikinig siya ng Wesley, Spurgeon, Sproul. Sino sa inyo ang kilala nyo, narinig nyo na yung mga yon at pinakinggan nyo na yung mga yon? No? Yung ganyan, delikado yan yung mga nagiging pastor. Ako, nung sa Riyadh, di ba, pagka nagda-drive ka, makikinig ka music. Ako ang pinapakinggan ko, sermon audio. Sermon ng iba-ibang pastor. At nagkakaroon ka ng katuwaan. Hindi mo nararamdaman yung 1 oras, 2 oras. Papunta ako ng Kubar. Nakaka-5 preaching ako. Kasi 1 oras, isang preaching, 1 oras eh. Yung iba, 45 minutes. Kubar, pambira. 5 preaching lang yan, tapos yan. That's how you get knowledge and more knowledge and the style of preachers and the way they deliver and the way they construct outline. Bakit yung iba sa atin, nahihirapan pa rin sa outline? Maybe you're not listening enough. Nakinig ba kayo nung last Friday? Oh. Pagtiyagaan natin. Lalo na yung deacons. Do you consider yourself a deacon who have earned the degree of the 2 offices? Obligahin niyo yung sarili niyo niyan. Na pare-pareho tayo ng doktrina, pare-pareho tayo ng sinasabi. Ano sabi ng Bible? That you all say the same thing. So, dapat, hindi, patatayuin ka rito, tapos kontra sa pastor doctrine ng mo. Di kagulo tayo dito. May nagtanong sa akin kanina na isang pastor. Sabi niya, kagabi pala, Pastor, ano po ba gagawin? Ano ba ginagawa ninyo? Kasi habang nagpipreach ako, meron 2 o 3 member doon na kumukontra. Pinapahayag nila na sila'y kontra. Ano ba gagawin ko? Namimihasa. Isipin mo magkaroon ka ng church na ganun.
Habang nagpipreach ka, ay, sir, mali yun sinabi ni pastor. Naku, ay, oo nga, mali nga yun. May sarili silang Bible study. No? So, sabi ko, di ganito, Brad, sulatan mo sila. Sabihin mo, tumigil kayo sa ganyan, hindi yan tama. Ngayon, kung hindi, ganun pa rin ginawa, okay? Sulatan mo ulit, sabihin mo, mamili kayo sa dalawa. Either, dito tayo sa harap, patunayan yung mali ako, lahat ng question nyo, sabihin nyo, patunayan nyo sa scripture, naka-video. Or, kung ayaw nyo ng harapan, kasi yung misa, yung harapan, talagang matindi na yung nararamdaman nilang na mali. At gusto nilang patunayan sa church. So, pagbigyan mo. Harap sa church. Patunayan mo, sige nga. Sabihin mo yung doctrine mo at sabihin mo kung ano yung mali ko. Isa-isahin natin. May moderator na iba. Or, kung ayaw nyo ng ganun harapan, sa office. Private. Pero naka-video pa rin. Para wala ka i-deny. That is how you handle dissent. Tawag doon, dissent eh. Dissenting opinion. Di ba? That is how you handle schism. No? Yung gainsaying. Mga King James Version terms. Gainsaying. May sinasabi na kontra sa'yo. Gainsaying yun. So, paano i-handle? Ganun. So, praise God, wala tayong ganun. Pero yung mga future pastors dito, dapat alam nyo. Yung mga nagbabasa na at saka nakikinig lagi ng Spurgeon, kailangan alam nyo how to handle dissent. Dahil yan ay lalabas. Christ is the crowd gatherer, and even though the gathering was massive, He preached the word of God to the people. Alam niyo yung puso ng Panginoon? Sabi niya, not so much as about the door, di na makapasok, and He preached the word unto them. Ang mga tao, ang priority nila, mahawakan siya para gumaling. Ang priority ng Panginoon, mag-preach. Ibigay yung katotohanan sa mga tao. He preached the word. Hindi niya sinabi, lahat na may sakit, I declare and I decree. Meron kami pinag-uusapan ni Brother Jason na Bible Baptist na naging Bapticostal. No? Sipin mo yun. Halimbawa, one of these days, bigla akong mag-ansyalabanan na ba? Sipin mo yun. No? So, mga declare-decree na ganyan, sinabi sa akin ng Panginoon, magaling ka na sa cancer! Delikado yung mga ganyan. No? Ang Panginoon, He preached the word. Ibig sabihin, He preached the word, not only His word, but the word of God, the scriptures. The Old Testament na alam natin. In-expound niya yun. Yun ang kanya activity. Pagka maraming tao. Pag maraming tao na naniniwala sa'yo, ano ang tendency natin? No? Marami tayong alam na pagka nanonood ka ng mga preaching sa internet, no? Lalo na yung mga Pilipino, ano nakikita nyo? Nag-i-stand up comedy. Di ba? Nagpe-perform. Laging pasigaw para marinig niya, Amen! 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 Sisigawan ng Amen. Bawat points niya, yung dulo nun, kailangan magsitayuan kayo at ganun kayo. Now, that is performance.
That is not preaching. Now, hindi naman natin binabawal yon. Sabi ko nga, sa Riyadh pa, no? Kung meron dito, gustong sumigaw ng amen, pwede. Kung gustong manahimik, hindi nakaka-offend yun. Na sabi mo, ba't hindi kayo nag-amen? Ha? Ang yayabang nyo, hindi kayo nag-amen? Hindi. Tumahimik ka lang, okay. Magsisigaw ka, amen, amen. Taas mo yung kamay mo na nakapikit, okay lang yan. Ha? Bigla kang sumagot na, hallelujah, salamat, Panginoon, na-bless ako. Pwede yan. Wag lang yung kailangan gawin na automatic. Iba na yon. No? Or yung bawat point, sisigaw ka. Parang obligasyon mo. Or yung bawat tapos yung preaching, magsisisulod tayo dito. Parang expected ko na yan. Eh, yun ay ritual na yun eh. Pero hindi na galing sa puso. Galing ako doon sa church na ganyan. Pag sinabing, let's all bow down our heads and close our eyes. No one looking around. Lahat nun, nakaluhod na. Doon sa kabilang church, hindi doon sa amin. Dahil pagka nakita ka niya, natitira ka nakatayo, meron sa atin na hindi nako-convict. Yari ka doon. Oh? Hindi titigil yung invitation nun hanggat may natitirang nakatayo. Eh di lumuhod na lahat. Para mabilis-bilis yung invitation, makauwi na. Bira, yan. So, the Lord Jesus Christ was a crowd gatherer, but He was not a crowd pleaser. Yun. Although, nakakatuwa minsan, binibigyan ko ng kaunting nakakatuwa na kwento, hindi yun ang aim na matuwa tayo na nakakatawa. Alam niyo, may mga churches, pag uwian na, pagdating sa bahay ng mga tao, ang galing ng joke ni pastor, no? Ang natatandaan yung joke. Hindi yung preaching. Hindi kaya pag nagkita-kita yung mga umattend sa mga conference, ang pinag-uusapan yung joke. Actually, sinusulat pa nga yan kasi mai-joke niya sa ibang church. Ang bira yung mga yan, So, the Lord is not that way. Preachers of truth should avoid jesting. Yung patawa ka na lang ng patawa. Wag naman din yung sobrang nakaganon na lahat. May laway pa rito. Sobrang seryoso ng preaching mo, over the head na. No? So you try to bring down. Ang Panginoon gaya, He used the illustration. Look at the lilies of the field. Ba? Look at the fowls of the air. Oh. Ginagamit niya yung common illustration para naiintindihan ng mga tao. Hindi niya gumagamit ng atomic particles. Okay. So, dahil sobrang sikip na, hindi na makapasok yung may sakit. Gusto niya, ito na lang ang time ko Ito na ang chance ko, wala na. Pag umalis to dito sa Capernaum, wala na. Hindi ko na alam saan susunod na maglalagi. Kawawa itong aming kaibigan, palsy. No? Paano ba ang palsy? Hindi makalakad. Kaganon. Ganyan. Nakakita na ba kayo ng sick of the palsy? No? Balubloktot yung katawan na kaganon. Ganyan. So, siya na lang ang pag-asa. Kaya, nang hindi makapasok, umakyat sa bubong. Maklase, no? Kaya klaseng bubong yon, pwedeng pumasok sa bubong. Sipin mo naman kung gaano katinding ginawa nila. Because Christ also revealed Himself as the hope of the sick.
Christ is the crowd gatherer. Christ is the roaming preacher. He is the hope of the sick. And because of that reputation, gagawa ng paraan ng mga tao. Gagapang, kagaya ng babae na may issue of blood. Gumapang, makahipo lang doon sa hem of the garment. Yung damit lang. Yun ang kanyang faith. Yung centurion pumunta. Sabi niya, huwag ka nang pumunta sa bahay. Sabihin mo lang, and my servant will be healed. Iba-iba eh. No? Pero yung kanilang pag-asa that this man can heal the sick. So Christ is the hope of the sick. Kaya tinungkap nila yung bubong. They did not care about interrupting the teaching. Di ba? Nagtuturo ang Panginoon. Sino sa atin ang ugali na habang nagtuturo ang Panginoon, maglalagay ka ng hagdan dyan, tapos titingnan mo saan yung nangangamoy na amoy daga? Naamoy nyo rin ba? Naamoy ko dito eh. Baka nandito. Pero dahil ikaw ay OC, meron kang compulsion, singhot ka, uy, daga. Bihira. Habang nagpipreach si pastor, tinungkab mo yung mga ano dyan. Oh. Nasisinghot. Wala kang pakialam kung na-istorbo na yung preaching. Mamaya na. Hindi. Masama yan eh. Masama yan sa kalusugan. Di ba? Ganun ang mentality. Sipin mo, nagpipreach ka, biglang bumulaga sa bubong mo, may lumababang ganyan. Ganun yung senaryo na yun. Hindi yun na basta-basta na lang na talagang may bukas yung bubong. Isipin nyo naman, bubong may bukas. Wala yun. No? So, sila ay marunong sa bubong, alam nila itong kabin, binaba nila. They destroyed the roofing and said, ayan, pagalingin. He was the only hope. Their mentality was, he is the only chance. Ngayon, bakit hindi siya ni-rebuke? Yung ba, pinaisip ba natin yun? Hoy, wag nyo! Magpipreach ako rito! Ano ba yan? Padaanin nyo na lang siya. Baba. Dito kayo. Baba. Oh, padaanin nyo. Para wag na sirain yung bubong ng bahay. Baka bigla umulan. Hindi naman siguro umuulan doon eh. No? So, hindi sila ni-rebuke. Hindi malamang tumigil ng preaching yung Panginoon. Habang iniintay, ano bang mga tao na to? Jesus allowed them the route of their choice. Kasi pwedeng, habang tinutungkab yung bubong, sabihin ng Panginoon, alam ko na, andyan kayo 5. Huwag nyo nang tuluyan. Magaling na yan. Pwede yan, di ba? Oh. Huwag nyo na sirain yung bubong. Na-notice ko na yung faith ninyo. He is healed. Oh. So, tapos na ang usapan. Hindi eh. May agenda ang Panginoon eh. Mamaya makikita natin gaano katindi ang agenda ng Panginoon. Una, bakit hindi siya ni-rebuke? Pangalawa, bakit itinuloy pa rin? And even to the point na ibinababa, the Lord allowed it. And the Lord knows many different kinds of methods of healing. Paano? Sometimes, hihipuin niya yung tao. Sometimes, magsasalita lang siya. Sometimes, merong hihipo sa kanyang garment. Maraming pamamaraan eh. Pero this time, inallow niya na mag-manifest in that way ang kanyang healing power.
So, eto na. Bakit niya ginawa yon? Because Christ is the forgiver of sin. Yun ang gusto ng Panginoon, yun ang agenda niya that day. No? Na noong naibaba na yung sick of the palsy, in verse 5, when Jesus saw their faith, He said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. Yun pala, gusto iparinig ng Panginoong Hesus sa kanya mga disciples, sa mga nakikinig, at lahat ng mga tao, pati yung mga scribes, alam niya may scribes na audience eh. Yung scribes, mga detractors yan eh. Na laging nandun, nag-o-observe, ano na naman gagawin nito? Ano na naman gagawin kalokohan nito ni pastor? Ni Jesus. Ano na naman kaya? Ire-report natin eh. Sila yung mga reporter, sila yung media. At the same time, scribes is, sila yung kumokopya ng scripture. Sila yung sumusulat din ng mga komentaryo ng mga rabbi. Sila yung compiler ng lahat ng knowledge of the Jewish faith. Sila yung scribes. Kaya yung Pharisees naman, yan naman yung mga official priests. Sila yung mga rulers of the synagogues and rulers of the temple. Sila yung may official position and supposed to be, they are the tribe of Levi. Because only the tribe of Levi can become priests. So, may mga scribes, intentionally, hindi sinabi ng Panginoon, Son, thy faith has made thee whole. Go and be whole from now on. Hindi ganun eh. Meron siyang ibang klaseng pronouncement. At ito ay intentionally para marinig ng scribes, para marinig ng mga tao, Son, thy sins be forgiven thee. What? Nakakapakinig, nakakashock. Sinong pwedeng magpatawad kundi Diyos lang? Ha? Nakakapanggalaiti. Nakakagulat na isang tao, kitang-kita mo, tao, ay magsasabing pinapatawad na kita sa iyong mga kasalanan. So, yun ang gusto ng Panginoon. Pinapakilala niya yung sarili niya eh. Na mayroon siyang kapangyarihan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan ng tao. Kasi siya yung Holy One of God. Siya yung tao na walang kasalanan. Siya yung banal ng Diyos na galing sa langit. Siya yung magiging sacrifice for sin. Kagaya ng binasa ni Brother Jess, He was made sin for us who knew no sin. Siya yung absorber ng mga sicknesses and sins. So that when He dies on the cross, nasa katawan niya lahat ng kasalanan ng mga tao for whom He died. Alam mo ba na ang kasalanan mo ay nailagay kay Kristo? Hindi lang kasalanan mo, lahat ng depekto mo. Kaya pagdating ng glorious resurrection of the body, wala ka ng depekto sa isip, wala kang depekto sa katawan, wala kang depekto sa kaluluwa. Kinuha lahat ni Kristo yung depekto mo. At nailed it to the tree. So that we will be without sin in front of God. Christ, the forgiver of sin.
He is the good news. He wants to illustrate by forgiving the sin instead of just saying, go and walk. He wants to illustrate with very powerful words. Kaya niya pinabayaan yun. Dahil even yung pag-interrupt sa kanyang preaching at yung shock ng mga tao na they will go to that extent na sirain yung bubong at ibaba ang isang may sakit. That is already, di ba, siguro, sa daming tao, nagbubulong-bulungan, may mga suggestion, uy, huwag niyong gawin yan. Bakit naman ganun yan? Bakit naman ganun si kabayan? Dapat naman hindi ganun. Gusto niyong magpagaling, maghintay kayo ng turn niyo. So, iba-ibang opinion. Pero ang Panginoon, nakaganon lang, tinitingnan lang. Iniintay niya. Because ang agenda niya is to display His power to forgive. Christ is the forgiver of sin. Lastly, Christ, by forgiving the sin, instead of saying you are healed, He presented Himself as God manifest in the flesh. Yun ang pinaka-powerful. He presented Himself that He can forgive sins because He is God manifest in the flesh. Tama yung conclusion ng scribes na sinasabi niya, why doth this man speak blasphemy? Who can forgive sins but God only? Mali yung conclusion first part of the sentence, speaking blasphemy. He was not speaking blasphemy. Who can forgive sins but God? Yun ang gusto makita gusto ng Panginoon makita ng mga tao. Thy sins are forgiven. Who can forgive sins but God only? He must be the Son of God. Dapat ganun yung liko ng kanilang pag-iisip. Bakit? Kasi nung sinabi niyang, thy sins are forgiven, yung may sakit biglang tumuwid. Kung hindi sa Diyos yan, kung hindi siya yung anak ng Diyos, kung hindi siya yung Misaya, dapat walang effect. Dapat kung sinabi niyang, thy sins are forgiven, dapat tamaan ng kidlat yung nagsabi nun. Di ba? Sasabihin mo, na-assume mo na ikaw ang tunay na Diyos na nagkatawan tao, na may kapangyarihan. Di ba? So, pagka gano'n ang tono mo, maghihintay ka na ng kidlat. Pero hindi siya pinatay. Diba? Si Herod. Si Herod nga Anong nangyari kay Herod? Sabi, nag-speech siya. Pagkatapos, hindi nga siya nag-claim ng pagka-Diyos Meron lang nag-comment. Sabi, hindi tao ang nagsasalita. Diyos mismo ang nagsasalita. Hindi niya sinaway. Tinanggap niya yung comment na ganun. Na Diyos mismo ang nagsasalita. Anong nangyari? Nagkaroon siya ng mga uod na nagsilabasan sa katawan niya. Lumabas lahat ng mga uod niya. Kinain siya ng uod niya. Sabi, his worms ate him. It was not a worm from outside. It was his own worms that ate him. So that is the first display of the flesh-eating bacteria. Kasi wala pang term na bacteria nun. And bacteria, pag tinignan mo sa microscope, parang worm. Diba? So kinakain, nalulusaw siya unti-unting ganyan. Hanggang namatay. For claiming or for receiving a comment that he is more than man, he is God. Delikado yung ganyan. Kaya hindi ko maintindihan bakit hindi kinakain ng uod yung isang nagkiklaim na siya yung appointed Son of God.
No? Ilang beses na ako makisalangit, kinukuha ko ng Ama. O, pina-stop ko ang EDSA, di pa ba kayo maniwala sa akin? Pina-stop ko ang traffic sa EDSA, pinasara ko ang ABS-CBN. Appointed son of God ako. Ba't di kinakain ng uod yun? May panahon ang Panginoon Diyos dyan. Pero sa Panginoong Jesucristo, He forgave sin. No one can forgive sin but God only, and the sick of the palsy was healed. And that is an evidence that He is the Son of God. God Himself manifest in the flesh. He proclaimed Himself. Tingnan yung style ng Panginoon. Ano? Hindi niya sinasabing, ako ang inyong Diyos. Sinasabi niya lang, maniniwala ka ba sa anak ng Diyos? Gusto ko po makita siya. Gusto ko po, kausap mo na. Diba? Yun sabi ng Panginoon. Kausap mo na. Hindi niya sinasabi, ako ang iyong Diyos. Pero, in a manner, in a way of speaking, it is that. Leading to that. Kaya pinatawad niya yung kasalanan, leading to the conclusion that He is the begotten Son of God. And also, leading to the damnation of those who do not believe. The display was both two ways. Yung mga, pag nag-display ng power and declaration and teaching ating Panginoon, dalawa lagi ang tatamaan yan. Unto those that believe, eternal life. Those who do not believe, damnation. Those who reject that He is the Son of God, their damnation increases. Isipin mo yun, nakita mo na nga mismo ang anak ng Diyos, narinig mo yung boses niya, nakita mo yung kapangyarihan niya, tapos sasabihin niya, blasphemer! You are worthy of double condemnation. Pagka ganun ang ano mo, and that is the depravity of man. Talagang depraved ang tao eh. Diba? Kaya wag nating sabihin sa ating sarili, naku, kung ako nandun sa crowd na yon, nakita ko ang Panginoon, sinabi, thy sins are forgiven, ay magbabaw na ako dun. Hindi mo alam, you are also depraved. Pareho ka lang ng Pharisees and scribes. Unbeliever. But only by the grace of God do you believe Him even though you have not seen Him. Kaya, purihin mo ang Panginoon. Panginoon, sabi mo, kay Thomas, naniniwala ka sa akin dahil nakita mo ako. Blessed are they, more blessed are they who do not see me and yet believe. Tayo yun. Di natin nakita yung kapangyarihan niya na on the spot, na live. Di natin narinig yung boses niya, ng actual boses na pumasok sa ating tenga. Hindi natin nakita ang mukha niya. Nakikita lang natin sa Biblia, sa salita ng Diyos, ganito si Jesus, ganito sinabi ni Jesus. Sumampalataya ka na. That is can only come from the Holy Ghost na iniimpluwensyahan ang puso mo na talamak sa kasalanan. So even though indirectly, the Lord claimed that He is God manifest in the flesh, many believe and we believe. Kaya mga kapatid, faith is the one that connects us to Christ, and that is, he that believeth in Him has everlasting life. Tumayo po tayo.